Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Magandang umaga po muli, mga taga San Jose. Mapagpalang umaga sa inyo lahat, mga taga San Jose. Ako po ay muling pinadala sa inyong harapan ng Panginoon upang magbahagi ng kanyang salita bago man lamang mag-rapture. Ako po'y mananalangin muna. Dakilang Ama na nasa langit, salamat po. Ako'y muli-muli tinapos sa lugar ng San Jose, sapagkat mahal mo mga taga San Jose, Panginoon, at nais mo silang maligtas makasama sa rapture of the church. Dalangin ko, Panginoon, anumang espiritu na gagambala sa akin, magpapahayag ng iyong mga salita, ginagkapos ko mga espiritu nito, tinatapon ko at pabalik sa hell in Jesus' name. Tinatalagan ko ang Holy Spirit, ang siya lamang kumilos sa lugar na to. Ang anointing mo, Holy Spirit, ay sumaakin upang may pahayag ko ang iyong mga salita na walang pag-alinlangan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, ikaw, Holy Spirit, ang mangusap sa mga taga San Jose. I command the mighty angels of God, palibutan ako, upang ako, Panginoon, ay nasa iyong proteksyon. Binabalaan ko sino man gagawa sa akin ng masama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sinasabi ng salita ng Diyos sa Roma 3:10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Dito binabanggit ng salita ng Diyos na ang tao daw sa mundong ito ay walang matuwid sa harapan ng Diyos. Ang lahat ng mga tao ay hindi matuwid sa paningin ng Diyos. Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. So ang nature po ng tao, hindi nila nakatalastas kung ano mga bagay
na galing sa Panginoon, anong mga bagay na galing sa kaaway ng Panginoon. Hindi natatalastas ng mga tao ang mga bagay na ito. Yun ang nature ng tao. Wala silang alam patungkol sa Panginoon. Kaya nga ang Panginoon nagpapadala ng isahero kagaya namin sa iba't ibang dako sa buong mundo upang malaman ng tao kung ano ang kalooban ng Diyos at ano ang hindi kalooban ng Diyos sa buhay ng tao. Ang nakakalungkot, walang humahanap sa Diyos. Ang tao, hindi nila hinahanap ang Diyos. Hahanapin lang ng tao ang Diyos kapag may problema na sa buhay nila. Pag hindi na nila kaya ang mga problema, sa kanila hahanapin ang Diyos. Yung core nature ng tao. Kaya po mga taga San Jose, magmula sa araw na to, hanapin niyo na po ang Panginoon. Papalik na si Jesus ngayong taon, ngayong September. Sa maniwala kayo sa hindi, papalik na si Jesus ngayong September, ngayong 2025. Kaya po mga taga San Jose, magsipaghanda po kayo. Hanapin niyo po mula ngayon ang Panginoon. Pag-uwi mo sa bahay, manalangin ka. Buksan mo yung Biblia. Buklatin mo ang aklat ni Apostol John, aklat ni Juan, at basahin mo ang buong aklat ni Juan upang matalastas mo ang Diyos, upang mahanap mo ang Diyos. Ang tao by nature, hindi hinahanap ang Diyos. Kaya ang tao, ang sabi sa verse 12, silang lahat ay nagsinihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Ang tao, dahil hindi hinahanap ang Diyos, silang lahat ay nagsinihis. Ang tao, pag hindi hinanap ang Diyos sa buhay niya, siya ay malilihis ng landas. Siya ay mapapalayo sa Diyos. Dalawa lang po yan, mga kapatid. Hanapin mo ang Diyos o hindi mo siya hanapin at ikaw ay mapapalayo sa Kanya. Ikaw ay mapapalapit sa Kanya kung hahanapin mo ang Diyos. At kung hindi mo siya hahanapin, ikaw ay mapapalayo sa Kanya. Mga taga San Jose, Jesus is coming back very soon. Very soon. Ngayong taon, ngayong September. Kaya po maghanda po kayo mga taga San Jose. Hanapin niyo na po ang Diyos mula sa araw na ito. Pagdating mo sa bahay, buklatin mo ang Bible, ipigit mo yung mga mata, manalangin ka, sabihin mo, Lord, gusto kitang makita, gusto kitang mahanap, kausapin mo ko. Mag-pray ka sa Panginoon. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Kung nais mo makasama sa the rapture of the church,
Dahil kung hindi ka makakasama sa rapture of the church, ikaw po ay maiiwan sa mundong ito at haharapin mo ang 7 taon na kapigatian. Hindi po basta-basta yung 7 taon na kapigatian. Pagkatapos ng rapture, tatanggalin ng Panginoon ang Holy Spirit sa lupa. At ang papalit na espiritu sa lupa ay ang espiritu ni Satanas. Can you just imagine? Hindi na, wala na espiritu ng kabanalan. Puro na kadiliman, puro na kasamaan. At mawawala na rin ang mga Kristiyano sa lupa, ang mga asin at ilaw sa sanlibutan. Kaya po, napakadilim ang sanlibutan after ng rapture. At ang papalit na espiritu sa mundo ay ang espiritu ni Satanas. Lahat ng kasamahan ay maglilitawan. Even ang mga demonyo ay lilitaw sa lupa. Even ang mga zombies, sila po ay maglilitawan sa lupa after ng rapture. Kaya po ako sa inyo, mga taga San Jose, hanapin niyo na po ang Panginoon magmula sa araw na ito. Pagsisihan mo, tatlo lang ang gagawin mo, paghahanda, para makasama ka sa rapture of the church. Una, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Lahat ng mga kasalanan mo, ihingi mo ng tawad sa Panginoon. Pangalawa, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Pangatlo, ikaw ay magpatawad. Ang tao hindi magpapatawad, hindi rin patatawarin ng Diyos. Walang taong papasok sa kaharian ng Diyos na puno ng sama ng loob, puno ng galit sa kanyang puso. Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos, pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Panginoon. Kaya mga taga San Jose, magmula sa araw na to, pag-uwi mo ng bahay, hanapin mo ang Panginoon. Manalangin ka agad-agad. Sapagkat babalik na si Jesus, handa man tayo o hindi. Sapagkat it is appointed time. Ang iba sa atin, akala habang buhay ang ganitong buhay natin. Nagkakamali po kayo. Meron tinagdang panahon ng Diyos upang parusahan ang mundong ito na hindi kumilala sa kanyang pugtong na anak. Pagkatapos ng rapture, ang papalit na espiritu sa lupa ay espiritu ni Satanas na puno ng kasamaan. Kaya ang mga tao sa araw na yun magpapatayan. Kaya ang mga tao sa araw na yun ay gulong-gulo. Walang kapayapaan, walang kagalakan. Sapagkat ang Holy Spirit ay tatanggalin na sa lupa. Tatanggalin
tanggalin na rin ang mga mananampalataya, ang mga asin at ilaw sa mundong ito. Can you just imagine gaano kasama ang panahon iyon na 7 taon, kaya nga po sinabi, 7 taon na kapighatian. Ito po ay malapit na. Posibleng mangyari ngayong taon, posibleng mangyari ngayong buwan. Kaya po, mga taga San Jose, kayo po, magmula sa araw na ito, ay hanapin niyo na ang Panginoon sa buhay ninyo. Pag-uwi mo sa bahay, sabihin mo, Lord, gusto ko makasama ang buong pamilya ko sa rapture of the church. Sapagkat kawawa ang tao ay iwan sa 7 taon na kapighatian. 7 taon po yun, mga kapatid. Hindi po yun simpleng bagay. 7 taon na impyerno sa lupa. Sapagkat si Satanas ang maghahari sa mundong ito. Hindi na ang Holy Spirit. Sa panahon pangalang natin ngayon, hindi pa nagre-rapture. Ang kasamaan ay lumalaganap na. Ibig sabihin, si Satanas malapit nang lumitaw sa mundong ito. Ibig sabihin, malapit nang mag-rapture at malapit nang kunin ni Jesus ang mga mananampalataya niya sa lupa. At pagkatapos ng rapture, ang galit ng Diyos ay mararanasan ng mga tao sa lupa na matitigas ang ulo at hindi kumilala sa Panginoong Jesus. Kaya sabi ng salita ng Diyos, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ngayon pangalang, ang binabanggit ko sa salita ng Diyos ay tunay na nararanasan na natin. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ito nakakalungkot, ang nature ng tao, laging masama ang kanyang iniisip. Hindi mabuti ang iniisip niya sa tao. Kaya nga maraming mga nasa posisyon ay puno ng galit. Lahat po sila, huwag po kayo mag-alala sa kanila, lahat ng mga politiko na kurap at nagnanakaw sa kaban ng bayan, hindi po sila palalagpasin ng Panginoon. Walang papasok na corrupt officials sa kaharian ng Diyos. Kaya huwag na po silang pinag-iintindi. Bahala ang Diyos sa kanila. Kesa magrally ka ng magrally, ikaw ay manalangin. Bahala ang Panginoon sa kanila. Walang makakaligtas sa kanila hanggang sa 3 at 4 na salin lahi nila. Akala ng mga politikong ito, ang ginagawa nila ay ganon lang, kapatid. Ang kaparusahan niyan sa impyerno ay walang hanggan at walang katapusan. Kaya nga po, tayo na narito pa sa lupa, ang una natin dapat gawin ay maghanda sa pagbabalik ng Panginoong Jesus na malapit na. Ngayong taon, posibleng mangyari. Ngayong buwan, posibleng mangyari. Kaya po mga taga San Jose, magsipaghanda kayong mabuti. Magmula sa araw na to, hanapin nyo na ang Panginoon sa buhay ninyo. Pag-uwi nyo sa bahay, sabihin mo, Lord, gusto ko makasama ang buong sambahayan ko
sa rapture of the church. Sapagkat kawawa ang maiiwan sa lupang ito. Kaya po kami naririto, hindi para kayo kalabanin mga kapatid. Tayo po ay lahat nais ng Diyos maligtas, makasama sa rapture of the church. Kaya po meron pa tayong pagkakataon upang magsisi sa ating mga kasalanan, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at magpatawad upang mahanap natin ang Diyos sa buhay natin. Mga taga-San Jose, mahal kayo ng Panginoon. Nais ng Panginoon, maraming mga taga-San Jose ang makasama sa the rapture of the church na posibleng mangyari ngayong taon, posibleng mangyari ngayong buwan. Kaya po, mga taga-San Jose, maghanda po kayo. Ang una niyong paghahanda ay pagsisihan ang inyong mga kasalanan. Pangalawa, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging inyong tagapagligtas. Pangatlo, kayo po, magmula sa araw na ito, ay laging magpapatawad sa kapwa ninyo. Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon, kaya po kami pinapadala sa inyo upang banggitin ang mga bagay na ito. Nais ng Panginoon, maraming mga taga-San Jose ang makasama sa the rapture of the church. Ang mga batang inosente, kukunin lahat ng Panginoon dito sa lupa at ang mga Kristiyano na mga asin at ilaw ay pinamuhay ang salita ng Diyos ay kukunin din ng Panginoon. Kaya ang matitira dito sa lupa, yung mga tao na matitigas ang ulo at hindi nagpakumbaba sa Panginoon, imbis na magpakumbaba, ay nagkalalo pa, nagmataas pa sa Panginoon. Mga kapatid, tandaan po natin ang Panginoon namatay sa krus para sa ating lahat. Huwag natin sayangin ang dugo ng Panginoon na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may patatak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magmuli. Ito po yung rapture of the church. Sa araw na yon, yung mga namatay na sumampalataya kay Kristo, bubuhayin sila ng Panginoon. Ang mga libingan sa araw na yon ay mga bubuksan at babangon yung mga Kristiyano, magkakaroon sila ng mga glorified body. Yung katawan panlangit. Ang katawan po natin ito ay makasalanan, hindi po pwede sa langit. Kaya bibigyan ng Panginoon ng bagong katawan na panlangit ang mga Kristiyanong na namatay, bubuhayin silang muli ng Panginoon at sasalubong sila sa Panginoon sa himpapawid. At pagkatapos yung mga buhay na kagaya natin na sumampalataya sa Panginoon at araw-araw humihingi ng kapatawaran sa Panginoon sa mga nagagawa niyang kasalanan,
silang lahat ay sama-samang sasalubong sa Panginoon sa alapaap. Kung magkagayon, tayo na napupuhay ng nanatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Yung mga nauna, yung mga patay, yung mga kilala yung Kristiyanong namatay, mabangon silang muli. Bibigyan sila ng Panginoon ng katawan na panlangit. Kahit matagal na silang patay, magkakaroon pa rin sila ng katawan ng panlangit. Pagkatapos yung mga buhay, bibigyan din ng Panginoon. Yung mga Kristiyanong buhay pa ngayon, sa araw na yon, sa isang pata, bubuhayin. Sasalubong sila sa Panginoon sa alapaap. Mawawala sila dito sa lupa. Ang maiiwan lang sa kanila yung kanilang mga pananamit. Sapagkat ang mga damit natin ito ay hindi rin pwede sa langit. Bibigyan tayo ng katawan panlangit at kasuotan ng panlangit. Sapagkat sa langit hindi ka pwede ang may marumi, ang may karumihan. Subalit sila na tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, sila po ay nilinis na ng dugo ni Kristo. Kaya manag-aaliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Lahat ng mga Kristiyano na mararapture, at sila po lahat ay sama-samang dadalhin ni Jesus sa kanyang kaharian sa langit. At sila doon ay panghabang buhay na sa langit. Hindi ba napakasaya, kapatid, na mapabilang tayo sa kaharian ng Diyos kesa yung maiwan na dito sa lupa at ang mag-ahari sa lupa ay si Satanas. Mga kapatid, ang impyerno ay mararanasan sa lupa sa araw ng 7 taon na kapighatian. Kaya po, huwag natin nasahin maiwan. Ang nasahin natin lahat ay makasama tayong lahat sa rapture of the church. Kaya pag-uwi mo sa bahay, mag-pray ka sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, kung kinakailangan ka umiyak sa Panginoon, umiyak ka. Sabihin mo, Lord, mahabag ka sa pamilya ko. Lahat ng pamilya ko, kami mag-asawa, kasama ng aking mga anak, lahat kami. Panginoon, mahabag ka. Isama mo kami lahat sa the rapture of the church na malapit na. Mga taga San Jose, hindi po ako nagbibiro. Ito po ay tunay na malapit na. At kung tayo po ay hindi nakahanda, tayo po ay mabibigla. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang Panginoon ay darating na parang magnanakaw sa mga hindi nakahanda, sa mga hindi nakikinig ng salita ng Diyos.
Juan 1:9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo nilinisin sa lahat ng kalikuan. Mga kapatid, lahat po tayo nagkakasala. Lahat po tayo ay humingi ng tawad sa Diyos. Ako at kayo, nagkakasala tayong lahat. Ang nais lang ng Panginoon, magpakumbaba ka. Huwag kang magpataas. Sabihin mo, Lord, patawarin mo lahat ng mga kasalanan kong nagagawa. Mga kasalanan ko, hindi ko pa nahingi ng tawad sa iyo. Patawarin mo. Kapatid, meron bang mahirap doon? Wala pong mahirap doon. Wala pong mahirap na humingi ng tawad sa Diyos. Hindi lang naman ikaw yung humihingi ng tawad, tayong lahat, sapagkat tayong lahat nagkakasala sa Diyos. Ang nais lang ng Diyos, ikaw ay magpakumbaba. Tatlong bagay lang ang gagawin mo para makasama sa rapture of the church. Una, humingi ka ng tawad mula ngayon sa iyong mga kasalanan. Araw-arawin mo, Panginoon, patawarin mo ko sa mga nagawa mong kasalanan. Tapos pinapatasan, kapag nagkasala ka ulit, humingi ka ulit ng tawad. Ang Diyos naman ay handang magpatawad. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, kung ipapahayag mo ang iyong mga kasalanan, patatawarin ka ng Diyos. Walang hindi patatawarin ng Diyos sa sino mang nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa mga kasalanan niya. Walang hindi patatawarin ng Diyos. Huwag kang maniniwala na meron kang kasalanan hindi kaya patawarin ng Diyos. Hindi po yan totoo. Daya po yan ni Satanas. Tayo po lahat, gaano mang karumi, gaano mang kalaki, ay kayang patawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ang tanging mo lang gagawin, magpakumbaba. Magpakumbaba. Sabihin mo, Lord, ako isang makasalanan. Ang dami ko ng kasalanan. Patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. Alam ko, Panginoon, na para bang wala na akong kapatawaran. Subalit, sumasampalataya ako na ikaw ay ang Diyos na matagpatawad. Kaya ikaw ay patatawarin ng Diyos. Kapatid, magpakumbaba ka lang. Yun ang una mong gagawin para makasama sa rapture. Pangalawa, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Kung hindi si Jesus ang tagapagligtas mo, tigilan mo yung kaibangan niya. Ang tanging tagapagligtas, si Jesus Christ. Si Jesus Christ lamang ang tanging tagapagligtas, kaya siya lamang ang tatanggapin mo. Wala nang iba. Papasukin mo siya sa puso mo. Sabihin mo, Lord, binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ko. At ikaw, magmula sa araw na yon, si Jesus ay maninirahan na sa puso mo. Magkakaroon ka na ng kapayapaan, magkakaroon ka na ng kaligtasan. At ang pangalan mo, isusulat na ng Panginoon sa aklat ng buhay. Ang sabi ng salita ng Diyos, sino man ang pangalan ay wala sa aklat ng buhay ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Para masulat yun, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Pangatlo,
ikaw ay laging magpapatawad. Lagi ka magpapatawad. Magmula sa araw na ito, sabi mo sa Panginoon, Lord, lahat ng nakapanakit sa akin ng kalooban ko, pinapatawad ko na silang lahat. Pinapatawad ko na silang lahat, Panginoon. Nang sa gayon, ang Panginoon, ikaw ay patatawarin din sa iyong mga kasalanan. Sabi ng salita ng Diyos, na hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, tatong bagay lang gagawin natin para makasama sa rapture na malapit na. Ngayong taon, ngayong buwan, posibleng mangyari ang rapture of the church. Buksan niyo ang mga social media. Mga kapatid, ang social media, dalawang bagay ang tulog niya sa atin. Kapag ang pinapakinggan mo dyan ay patungkol sa Panginoon, yan ay makakabuti sa iyo. Pag hindi sa Panginoon, yan po ay basura na. Huwag niyo na pong i-entertain. Sa mga huling araw na to, na si Jesus ay muling babalik na, mga kapatid, umpisa na natin hanapin ang Panginoon. Habang hindi pa nangyayari yun, araw-araw, pag-pray mo ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, mahabag ka sa pamilya ko, mahabag ka sa asawa ko, mahabag ka sa mga anak ko, mahabag ka sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko, kamag-anak ko, mga kakilala ko. Banggitin mo silang lahat, isa-isa sa Panginoon. At bahala na ang Panginoon magpatawad sa kanila. Sapagkat yung hindi natin nagagawa, sa Diyos walang imposible. Sa pamamagitan ng panalangin ko, yung mga kamag-anak ko na nasa abroad, nasa probinsya, ay pwedeng maabot ng Panginoon pag ikaw ay laging mananalangin sa Panginoon. Kagaya po ngayon, mga huling araw na, mga kapatid, mga taga San Jose, magsipaghanda na po tayo. Hanapin na natin ang Panginoon. Pag-uwi mo sa bahay, mag-pray ka agad. Mamaya mag-lead ako ng prayer. Yung hindi makakasama, pag-uwi sa bahay, mag-pray ka na agad. Magpakumbaba ka na agad sa Panginoon. Sabihin mo agad sa Panginoon, Lord, gusto mo makasama ang aking mahal sa buhay, ang aking pamilya, ang aking mga kapatid, at lahat ng kakilala mo, ipag-pray mo na sa Panginoon. Pagkasakali sila ay abutin pa ng Panginoon at makasama pa sa the rapture of the church. Mga kapatid, wala na pong oras. Wala na pong oras. Ang rapture of the church is appointed day, appointed time ng Panginoon. Wala po makakapigil dito. Maging si Satanas, hindi ito kayang pigilan. At si Satanas, nararamdaman niya, si Jesus ay babalik na. Unang pagbabalik ni Jesus ay yung rapture of the church. Hindi po siya aapak sa lupa. Doon lamang po siya sa alapahap. Sasalubong ang lahat ng Kristiyano sa alapahap. At dadalhin sila ni Jesus sa kanyang kaharian. At sila ay makakapiling na ni Jesus habang buhay sa langit. Subalit sa lupa,
Sa lupa po ay kapigatian ang mararanasan. Parang impyerno sa lupa. Kaya po ako sa inyo, mga kapatid, magiging matalino ako. Magiging matalino ako. Tatlo lang naman ang gagawin ko. Bakit di ko pa kayang gawin? Una, magsisisi lang ako sa aking mga kasalanan. Anong mahirap ko? Eh lahat naman tayo nagkakasala. Humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo, ang Panginoon ay patatawarin ka. Tapat at mabuti ang Diyos na kayang magpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Mahirap na yun, mga kapatid. Yung humingi ng tawad sa Panginoon, wala pong mahirap doon. Kaya nga po, pag ikaw naiwan pa sa rapture, kasalanan mo na yan. Ang gagawin mo lang, humingi ng tawad sa Panginoon sa lahat ng mga kasalanan mo. Pangalawa, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Pangatlo, ikaw ay magpatawad sa kapwa mo. Mga kapatid, mga taga San Jose, wala pong kahirap-hirap sa gagawin natin. Ang tanging mahihirapan doon ay mga taong palalo, ang mga taong matataas ang ere, mapapride. Subalit, sinasabi na salita ng Diyos, ang mga nagmamataas ay ibinabagsak, ang mga nagpapakumbaba ay kanyang itinataas. Mga taga San Jose, mahal po kayo ng Panginoon. Mahal kayo ng Panginoong Jesus. Kaya po kayo nire-remind at sinasabi sa inyo na babalik na siya. Posible siyang bumalik ngayong taon. Posible siyang bumalik ngayong buwan ng September. Kung maniwala kayo sa hindi ko na po ito kasalanan. Inanggit ko na po ito sa inyo. Inuulit ko, tatlo lang ang gagawin ko, kapatid, para makasama sa rapture. Una, magpakumbaba, humingi ka ng tawad sa lahat ng mga kasalanan mo na gawa sa buhay mo. Hingi mo rin ng tawad ang asawa mo, hingi mo rin ng tawad ang mga anak mo, hingi mo rin ng tawad ang mga magulang mo, hingi mo rin ng tawad ang mga mahal mo sa buhay. Pero siyempre, unahin mo muna ang sarili mo at ang pamilya mo. Pangalawa, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Pangatlo, ikaw ay magpatawad sa kapwa mo. Lahat ng nakapanakit sa iyo, patawarin mo na po sila. Mga kapatid, walang mabuting itutulot sa ating hindi pagpapatawad. Ikaw lang ang matatalo dyan. At hindi ka pa makakapasok sa kaharian ng Diyos dahil sa hindi po pagpapatawad. Mga kapatid, kaya nga ang Panginoong Yesus, nung siya ay pinapuna sa krus, ang sabi niya, Aba, patawarin mo sila sa kanilang mga ginagawa. Hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Binigyan tayo ng halimbawa ng Panginoon na kahit gawan tayo ng masama, sabihin natin, Lord, pinapatawad ko na sila. Mga taga San Jose,
Maaaring ito na yung huli kong magbabahagi sa inyong salita ng Diyos sapagkat magra-rapture na. Kaya po, sana po, pakinggan ninyo ang tinig ng Panginoon ito na aking pinapahagi sa inyo. Darating na ang Panginoon ngayong taon, ngayong buwan ng September. The rapture of the church is coming. Is coming. Wala na pong magagawa ang tao. Itinakda na. Ang tao kasi nasanay, akala natin, ganito lang ang buhay natin. Habang buhay tayong ganito, kapatid, nagkakamali ka. Merong itinakda ang Panginoon at dumating na yung araw na itinakda ng Panginoon na kukunin niya ang mga mananampalataya sa lupa. At ang mga may iwan sa lupa, mararanasan nila ang 7 years na hell sa lupa. Kung sakaling ikaw ay maiwan sa rapture, pwede ka pa namang maligtas. Ang gagawin mo lang, kung talagang matigas ang ulo mo, at na-realize mo lang yan during tribulation, ganito ang gawin mo para maligtas ka. Huwag kang magpapatatak ng 666 sa noo o sa palad mo. Sa panahon natin ngayon ay ang microchips. At huwag mong i-deny si Jesus Christ. Patayin ka man nila ng mga alagad ng Antikristo. Huwag mong i-deny si Jesus Christ. Pahirapan ka man nila, patayin ka man nila, ugutan ka man ng ulo, huwag mong i-deny si Jesus Christ. Mga kapatid, makakakala nyo, ako'y nagsasabi na hindi totoo. Lahat po yan nasa Bible. At dumating na yung appointed time that Jesus is going to rapture His church. Kaya nga po, mga taga San Jose, hanapin niyo na po ang Panginoon magmula sa araw na to bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Dito po binabangkit, kailangan talaga tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Mga taga San Jose, magmula sa araw na to, magsisiyan mo na lahat ng iyong mga kasalanan. Pag-uwi mo ng bahay, manalangin ka agad-agad. Bago mo gawin ang ibang bagay, unahin mo muna ang kaligtasan mo at ang kaligtasan ng iyong pamilya. Pagsisiyan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan. Yung mga nakaraan at hanggang sa kasalukuyan, hingi mo ng tawad sa Panginoon. At araw-araw, hingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. Pagkatapos, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Ang pagtanggap sa Panginoon ay isang beses lamang.
At pagkatapos, araw-araw ka nang magpatawad sa Panginoon. Kaya nga po, sa mga taga rito na hindi nakikinig sa akin, binabaliwala ang salitang ito ng Diyos, pinapatawad ko na po kayo sa pangalan ng Panginoon. Subalit mga kapatid, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Ako po ay mananalangin na pero bago yun, sabi ng Panginoon, idagdag ko to sa inyo. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko na sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo na dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Upang kung saan ako naroon, kayo naman ay tumuon. Dito binabanggit ng salita ng Diyos. Ang Panginoon, simula nung umakyat siya sa lupa, ay pinaghandaan na tayo ng matitirhan sa langit. Meron po tayong mga mansyon sa langit, mga kapatid. At sabi ng Panginoon, babalik siya kapag nakaredy na yung ating mga mansyon sa langit. At yung po ay nakaredy na. Kaya babalik na po siya. Babalik na siya ngayong taon, babalik na siya ngayong September. Kaya mga kapatid, mga taga San Jose, maghanda-handa na po tayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mga taga San Jose, ito po ang binabanggit ng salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus, ako ang daan. Sa totoo lang, marami ng tao ang nakaririnig na to. At si Jesus ang daan. Subalit, iba pa rin daan ang sinusunod. Kapatid, yan po ay hindi mula sa Diyos. Sabi ni Jesus, ako ang daan. Huwag ka nang maghanap ng ibang daan, kundi siya lang. Sabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Ang iba ay sinungaling. Si Jesus lang ang totoo. At sinabi ni Jesus, ako ang buhay. Si Jesus ang kahulugan ng buhay. Kung wala si Jesus, wala kang kaligtasan. Kung wala si Jesus, wala kang kapayapaan. Kung wala si Jesus, wala kang buhay na walang hanggan. Si Jesus ang buhay. At panghuli, sinabi ni Jesus, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko, ang sabi ni Jesus. So galing na sa bibig ni Jesus, ayaw niyo pang paniwalaan. Wala daw papasok sa kaharian ng Ama sa langit, kundi daraan sa Panginoong Jesus.
Ako po'y mananalangin na mga taga San Jose. Sa nais tumanggap sa Panginoon, kung maaari ay huminto ka muna at ibigay mo yung mga mata. Sabihin mo, Panginoon, ako ay isang makasalanan, ubod ng sama, ubod ng makasalanan. Patawarin mo po ako na isang napakasamang tao. Lahat ng mga kasalanan ko nagawa noong mga nakaraan hanggang ngayon, patawarin mo po, Panginoong Yesus. Salamat, ako po ay iyong pinatawad. Panginoong Yesus, sumasampalataya ako sa iyo. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ko. Ikaw lamang, wala nang iba mula ngayon. Salamat, ako'y pinatawad mo, ako'y niligtas mo. Ang aking pangalan isinulat mo sa aklat ng buhay. Tulungan mo ko, Panginoon, sa mga susunod kong gagawin habang naghihintay sa iyo sa the rapture of the church na posibleng mangyari ngayong taon, ngayong buwan ng September. Panginoon, ikaw na po bahala sa akin. Amen. Ako po'y mananalangin, Panginoon, sa mga tumanggap sa iyo, iligtas mo po sila. Dalangin ko, magmula sa araw na to, hanapin ka na nila at maghanda sila sa pagbabalik mo sa the rapture of the church. Isama mo silang lahat sa rapture, yung tumanggap at yung mga mahal nila sa buhay, yung kanilang pamilya. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Amen. Yung hindi po nakasabay sa panalangin, pag-uwi niyo po sa bahay, manalangin lang po kayo. Humingi kayo ng tawad, tanggapin niyo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, at patawarin niyo lahat na nakagawa sa inyo ng masama. Ako po'y mananalangin lang sa mga taga San Jose, Panginoon. Nalangin ko mga taga San Jose, marami sa kanila makasama sa the rapture of the church. Tulungan mo po silang lahat, Panginoon, na gawin yung mga bagay na pinagagawa mo sa kanila. Yung magsisi sa kasalanan, tanggapin ka, Panginoon, bilang Panginoon tagapagligtas, at magpatawad mula ngayon. At tulungan mo sila, Panginoon, araw-araw. At una sa lahat, maghanda at makasama sila sa the rapture of the church. Na malapit na. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito po ang aking samot langit. Amen. Amen. Marami po salamat sa inyo lahat. God bless San Jose.